Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, grabe, walang nagawa PBBM sa matinding pasabog ni Sec Anyo. PBBM sinalba sa kahihiyan. Yan mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay News PH. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay News PH. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, bago po natin panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito po, no, sinagot na po ni Vice President Sara Duterte. Yeah. Itong si First Lady Lisa Marcos, 'di ba? 'Di ba may issue sila ngayon, 'di ba? Yung tinawag na 'di ba? Siniraan po. Matatawag na rin nating siniraan si Vice President Sara Duterte, 'di ba? So ito, Sara Duterte says FL Lisa's sentiment have nothing to do with her mandate as Vice President. Nako, palakpakan po natin mga kong. Kasi totoo naman ha? Kasi yung mga personal na bagay mga kababayan, dapat diba, hindi po hinahalo sa politika. Kasi, di ba? O ito, basahin ko po sa inyo yung sinabi ni Vice President Sara Duterte. So, ito po, mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na maramdaman, no? Makaramdam, yan. ng sama ng loob at galit, no? To my countrymen, ayan, yun lang, in English lang, mga kababayan, no? To my countrymen as person, it is the right of First Lady Lisa Marcos to feel, no? Displeasure and anger, no? Subalit ang kanyang personal na damdamin, mga kababayan, ay walang kinalaman sa mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Totoo yan, mga kababayan. At saka wala namang di ba? Hindi naman natin binotong lahat, hindi naman natin binoto. Sana tumakbo na lang ito si First Lady, no? Para siya ngayon ang kung mananalo naman, di ba? Kung sana siya na lang naging presidente, di ba? Kasi kung may nag-comment nga diba, sabi niya umaasta na talagang presidente. Si First Lady Lisa Araneta Marcos, mga kababayan. So, yan So, yan po ang ni Vice President Sara Duterte. Hindi na po natin tapusin lahat, no? Kasi napakahaba po nitong report mula sa Manila Bulletin, mga kababayan, no? Basta ang ko lang dito, mga kababayan, ang gusto ko lang ihatid sa inyo na yan. Walang pakialam si Vice President Sara Duterte dito sa mga sinasabi ngayon ni First Lady Lisa Marcos, di ba? Yun yung gustong ipalabas dito no? Yung iparating sa atin, wala siyang pakialam, no? Kasi wala naman sa yung mga sinasabi ni First Lady Lisa Marcos wala naman po doon sa mandato ng ating Vice Presidente. I mean, kung tungkol sa trabaho, no? Dapat siguro patulan ito ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi naman tungkol sa trabaho, mga kababayan, Selos lang ata. Well, anyway, mga kababayan, eto na, panoorin po ang video ito mula po kay News PH. Eto na po. Nagsalita na po si National Security Advisor Anyo. Ano ang first name ni Anyo? Basta si General Anyo ay nagsalita na po at mukhang nililigtas niya po sa kahihiyan itong si Pangulong Marcos. Ito po yung sinasabi natin, dinideny na nila ngayon na mayroon kasunduan, no? Dinideny na ng parte ng Pilipinas na may kasunduan at wala daw po yung mga secret na yan. Bumalik na po dun sa naunang sinabi ni Pangulong Marcos na kung meron mang kasunduan, nire-rescind na niya. Kaya bumubuelta po. Ngayon, maganda po yung pahayag nito ni Anyo. Ito naman po talaga, no? Marcos admin rejects imaginary narratives. O ngayon, imaginary narratives na, di ba?
So yun, mga kababayan, ngayon imaginary na, meaning doesn't exist, mga kababayan, di ba? Pero kung napanood niyo po yung interview doon kay PBBM, di ba? Yung video, sinasabi niya na horrified siya dahil dito sa kasunduang ito, di ba? Di ba? Nangangamba siya dahil sa kasunduan ng nakarang administrasyon sa China. Kasi dahil nga po dyan sa hinayutak na gentleman's agreement na yan, di ba? Pero ngayon, eto, nagbago na naman po sila ng ng statement, mga kababayan, no? Masasabi mo talagang bangag. Di ba? Yan, mga kababayan, opinion lang yan, ha? At yung bangag naman is masang-masang termino yan, di ba? Masasabi mo namang bangag talaga, mga kababayan. Kasi siguro ko hindi pa kumpleto yung script, mga kababayan. No, personal na lang 'yon. Personal na damdamin, no? Ngayon napag-aralan na po nila, eto wala. Imaginary lang daw, mga kababayan. Pag sinabi natin imaginary, it doesn't even exist in the real world, mga kababayan, di ba? Ano yan parang wala lang, parang nasa alapaap ka, di ba? Imaginary lang. Kaya pala, mga kababayan, nasa alapaap yata. Talang ilang araw po bago po nagsalita yung Chinese Embassy na nabibriefing po si Pangulong Marcos, ilang araw pong inaraw-araw ng mga kapanalig at mismong si Pangulong Marcos ay nagsasabi na Tama. he is horrified. Bakit po siya na-horrified kung wala naman talaga? Kung ito po ay imaginary lang, kung wala naman talagang kasunduan, di ba? Bakit po siya na-horrified? Kasi tiniyak po, no? Mismo raw mula na sa Chinese Embassy. Chinese Embassy na raw po ang nagsabi na mayroon silang deal ni Pangulong yung China at ang Pilipinas through President Duterte ay nakipag-deal sa China. Yan po yung problema, no? Kung yung ito po kasi totohanan po. Ako sinasabi ko na to Ito po ay propaganda ng China. Bakit po? Kino-question ko, di ba? Una, yung hindi pa po nagsasalita si Pangulong Marcos. Yung mga tambilawan vloggers pa lang po yung nagsasalita. Bakit nyo pinaniniwalaan yung propaganda ng China samantalang ang linaw na yung propaganda na to ay in defense sa kanilang pambobomba sa ating dyan sa pagpasok natin sa Ayungin Shoal. So yan, mga kababayan, nagigets na natin ngayon na yung propaganda pala ito ng China, no? Nakinagat naman ng administrasyon, mga kababayan, no? Kasi paano hindi nila kakagatin? Igalit na galit sila sa mga Duterte, mga kababayan, di ba? Kaya kahit hindi nila confirm na mayroon o wala, sasakyan nila kasi galit po sila sa mga Duterte. Ha? Diba? Nagigets na po natin, mga kababayan, kung bakit ganito pala yung naging flow, no? Kasi nga po, tama rin napaka-effective po ng ginawa ng China, no? Kasi nga po magkaibigan sila ng dating administrasyon. So gumawa sila ng ganitong istorya, no? Para matest na rin kung talagang matalino ba ang administrasyon ito o hindi, di ba? So yan, mga kababayan, klaro na kung matalino ba o hindi. So, ulitin ko po. Binomba nila tayo, water cannon, nung umpisa, kinakailangan po nila na, kasi pinalabas po natin pinakita natin sa buong mundo na yung ang bansang Pilipinas na walang kalaban-laban, ang isang bansang mahirap, kawawa, api, na katulad ng Pilipinas, ay binobombet ng China, no? Samantalang ang gusto lang natin ay mag-supply ng pagkain sa masundalo natin sa yung. Yan po yung depensa nila. Counter propaganda. Battle of propaganda po. Lahat naman yan, propaganda talaga Diba? Pero maganda po yung sagot ni yung una pong pambobomba, ito po yung sinabi ng China, paalala ko lang
Kaya namin kayo binomba kasi dapat wala na yung MB Sierra Madre na yan. Dahil pinangako ninyo, natatanggalin nyo yan. Hindi ba't nagkagulo pa? Lahat ng presidente kung sino-sino ang pinagbintangan dahil sa sinabi ng China. Nakabase kayo sa sinabi ng China. Dahil gusto nyo tukuyin na si Duterte yung nakipagkasundo sa kanila. Ang paulit-ulit kong sinasabi, sinabi rin ng China na kanila lahat yan. Bakit pa tayo nakikipagtalo kung maniniwala rin tayo sa China? Paulit-ulit ko rin sinasabi, hindi po pwedeng selective. Ito nga yung mahirap ngayon mga kababayan, no? Kasi, di ba, yung China, malakas po talaga yung pwersa nila, di ba? Malakas po. Ngayon, ang problema pa natin mga kababayan, matatalino rin sila pagdating sa impormasyon, di ba? Oo, sa pagkakalat ng mga impormasyon. Oo. Kasi hindi naman siguro maniniwala itong administrasyong ito na merong gentleman's agreement, ha? Kung hindi talaga convincing, no? Na parang hindi nakakakumbinse yung mga kanilang sinasabi. Oh, di po ba? Kaya wala na, naloko po mga kababayan. Naloko po tayo ng China. Ha? Ngayon, kasi information age na po tayo ngayon mga kababayan. Dapat yung nasa gobyerno ay bini-verify muna lahat ng impormasyon, no? Ha? Para hindi po sila napapahiya sa taong bayan. Diba? Para at least credible din sila. O ngayon ganitong nangyari mga kababayan, baka sa susunod na sasabihin nyo, wala nang maniwala. Diba? Kasi hindi kayo sigurado eh. Nung unang arangkada, sinabi nyo, talagang may gentleman's agreement. At horrified po kayo. Diba? Natatakot po kayo, nababahala kayo dahil may dahil dito sa gentleman's agreement na to. Pero bakit ngayon, sinasabi nyo na lang na imaginary na lang? O, diba? Pag pabor sa kwento nyo, maniniwala kayo sa China. Pag hindi na pabor, hindi na kayo maniniwala. Kasi, imposible po yan. Naniniwala kami sa iyo, China, sa ganito mong sinasabi. Pero pag ganito na sinabi mo, hindi na kami maniniwala. Na-insist pa po yung kwento na yun. Meron pa ba nangyari? Dininay ng lahat ng Pangulo. Dininay ni Gloria, dininay ng mga ni Erap. Maski si Pinoy, dininay din dahil si Duterte, wala pong kasunduan na tatanggalin yun. Lahat ng presidente nag-deny. In-insist pa ba ng China na may ganong kwento? Wala po. Kusa po yun. Kusa po yun. At ang ganda ng sinabi ni Pangulong Marcos doon. Wala siyang nalaman na kasunduan na tatanggalin yung Sierra Madre. Wala siya nabasa, wala siyang alam. Kung mayroon mang kasunduan, nire-rescind niya, pinapawalang bisa. Ang ganda. Tapos eto pa, no, nung sa interview po kay PBBM mga kababayan, sinabi niya po doon na attorney naman itong dating Pangulo, di ba? Si PRRD, attorney naman daw, pero bakit walang mga dokumento, mga papeles, di ba? Sabi niya, ito hindi naman word by word mga kababayan, no? Sinabi niya po na, di ba ang mga attorney ay mahihilig sa mga ebidensya, pero bakit wala daw, walang papeles na ipinapakita, no, or walang dokumentong makita doon sa gentleman's agreement na yan. So dyan pa lang po sa mga kababayan, dyan pa lang po sa sinabi niyong statement na yan, ano na talaga, budget na. Ito ang tunay na budget. Budget na sa taong bayan. Kasi wala naman pala, bakit mo i-insist, di ba? Ikaw na mismo nagsabi, attorney yan si dating Pangulong Duterte. At mahilig sa mga documentation, di ba? O bakit walang bakit walang documentation? O kaya wala ka talagang wala kang may pupush na kaso dyan kay Pangulong Duterte kasi wala ka namang ebidensya. Ng ganun. Ibig sabihin, hindi kayo sumakay. Mr. President, nung unang nag-akusa yung China na may kasunduan na tatanggalin, yun pa sinabi hindi pa po yung pangalawa. Yung pong tatanggalin.
yung barko na MV Sierra Madre. Yun yung akusasyon ng China. Mayroong nakipagkasundo sa kanilang presidente. Kaya nga may manhunt sa presidente, pero gusto nyo tukuyin si Duterte. O, nawala po yung naratibo na yun ng China. Bakit? Hindi kinagat ng mga Pilipino eh. Di po ba? Wala pong nangyari ron sa narrative na yun. Binaliwala kasi natin. Eto na naman. Binomba tayo, direkta na. Direkta na po yung ating barko mismo. Para maliwanagan lang sa atin lahat ha? Na meron pong pattern yung China. Hindi po yan nagpapaloko kasi tayo. Bakit po hindi natin pinaniwalaan na merong presidente na nangako na tatanggalin yung insure? Di ba? At nung walang naniwala, hindi pinaniwalaan ng gobyerno, kusa po namatay yung akusasyon na yun ng China. Kasi hindi natin kinagat eh. Ngayon, binomba na naman tayo, mas malupit na, direkta na. Dati, hindi tayo pinatamaan. Ngayon, tumama na sa atin. Miski sa loob ng barko, may mga sugatan pang sundalo. Kinakailangan uli nila magpaliwanag. No? Bakit nila tayo binombit? This time, naniwala na tayo. This time, na-horrified na si PBBM. I was horrified. Kayo, Mr. President eh. Diba? Sa sinabi ng China. At tinanong nyo pa, bakit sekreto? Bakit kayo nag-enter ng agreement ng sekreto? Eto pa ang malupit niyong tanong. Ano pinamigay mo, Mr. President Duterte? Tinutukoy mo. Ano yung basis ni Pangulong Marcos nung sinabi niya? Sinabi ng Chinese Embassy. No? Sinabi ng Chinese Embassy na kinumpirma nila na meron daw silang deal. O naniwala na po this time si Pangulong Marcos. So yan mga kababayan, isa lang po ang gustong iparating dito sa atin ni Sir Badong Aratiles mga kababayan, no? Ha? Kapag yung sasabihin po ng China may kinalaman dito sa mga Duterte, mga kababayan, para, di ba, masiraan, ikakagatin ng administrasyon. Di ba? Kahit wala naman silang hawak na ebidensya. Bakit pag sinabi po ba ng China na sa kanila na ang Pilipinas dahil ibinigay kasi yun naman ang pinapalabas nila di ba? Ipinamigay daw ng di umano ni President dating President Duterte ang Pilipinas sa China. Kaya magiging province of China na po tayo. So kung yan po ang statement ng China, paniniwalaan nyo kasi involved po si Duterte, di ba? Involved eh. Mayaman na po si Duterte kasi binenta po ang buong Pilipinas, di ba? Oh, maniniwala kayo kahit wala namang dokumento. So yan mga kababayan, isa lang po ang gustong iparating natin kay PBBM mga kababayan. Sana sa susunod, pag-aralan kung tama ba yung, di ba? At tayo, ordinaryong tao lang naman tayo, di ba? Pero, naiintindihan rin naman natin, di ba? Na dapat, bago magsalita, kasi lalo na kung presidente ang magsasalita, mga kababayan, may maniniwala at maniniwala pa rin, di ba? Kasi presidente po yan, eh. Sana sa susunod, verify muna para hindi po mag-imaginary, hindi po nasa alapaap lang, di ba? Ngayon, imaginary na lang grabe kayo. Matapos yung siraan ng Duterte, ngayon, imaginary na lang yung statement ninyo. Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaction, komento at kritisismo kung meron man po, no? I-comment na po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan, alright? Alright, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat na ina-uploads nating reaction video. Yan mga kabayan, huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay News PH. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay News PH. Maraming salamat po.